Ladies and gentlemen, in a few seconds, we will be live on live stream from Iligan City National High School. Please stand by. Magandang araw sa lahat, sa mga manonood natin dyan sa paaralan, sa bahay o kahit saan mang lugar. Maligayang pagdating sa ating live by ICNHS Spotlight. At ngayon, mayroon tayong guest na kasama, hindi siya basta-basta. Isa siyang kilala sa Iligan City at siya ay coach rin ng volleyball team women's sa Iligan City National High School. At siya ay si Sir Brian J. Lactuan. Thank you po. Magandang araw, Sir Bra. So, ngayon, Sir Bra, kamusta ka po? Okay lang. Trying to be the best. Parang ganun yung feeling. Trying to be normal kahit hindi masyadong pressured sa school, pero trying to balance lahat. Pinag-aaralan. Ganyan. Sir Bra, paano nyo po ba na babalanse yung pagiging coach at pagiging guro nyo dito sa Iligan City National High School? Ano po yung mga ginagawa nyo, yung mga pagsubok na pinagdadaanan? Of course, dito sa Iligan City National High School, of course, I'm trying to balance everything, especially sa sports at saka sa pagtuturo. Of course, pag-focus naman kung pagtuturo lang, focus muna din sa pagtuturo lang, sa mga subjects na dapat prepare dapat lahat. Ganyan. Tapos sa coaching naman, after class, yun yung part ng coaching. So, of course, sinusunod namin yung training program, kung anong training program for a day. Ganyan. Yan yung mga siguro mga techniques or balances na ginagawa ko. Sir Brad, di ka ba nahihirapan na pagbalansehin yung dalawa? Yung pagiging coach at pagiging guro na din? Okay, hindi naman. Kasi smooth naman yung flow. May training program naman sinusunod. At saka hindi na rin siya bago sa akin. It's because student athlete din ako before. So, kailangan, being a student athlete, you must take responsibility of both. Okay? As a student, learn to study, of course, prepare your lessons, and then to become an athlete po naman, dapat sanay ka rin sa training program, sanay ka rin sa hirap, ganyan. So Sir Bra, sa mga pinagdadaanan mong ganyan, na-a-apply mo na din, di ba, sa totoong buhay. So anong masasabi mo po sa mga student athlete na gusto ring anong tawag dito? Maging katulad mo. Maging coach. So, pagiging coach is, hindi naman siya, hindi siya yan easy. Hindi siya easy, no? Pero, kailangan passionate ka. Kailangan gusto mo. Kailangan mahal mo. Mahal mo yung ginagawa mo. Of course, mahal mo magturo, ganyan. Naiintindihan mo bawat isa. Naiintindihan mo bawat pangangailangan nila. So, for the student athletes na gusto mag-coach soon,
kailangan nilang mahalin yung, una, kilala niyo yung sarili nila. Dapat nilang mahalin yung sports kung ano meron sila. At dapat alam nila yung ano yung mechanics, basics, at saka alam nila kung paano magturo. Ayan. Bawat galaw alam nila. Ano yung target sa training program, kailangan, especially sa volleyball, kailangan mong maging physically fit. So dapat sila din. Because to execute an action, to execute, i-execute mo yung mga gagawin sa volleyball, dapat alam nila. Yan. Alam yung mechanics, lahat. At saka, of course, kailangan nilang i-update yung sarili nila. No? Mag-attend ng mga seminars, courses, pag-aralan yung sports. Ganyan yung mga ginagawa ko or mga na-experience ko bago ako na-hire as a teacher and a coach dito sa Iligan City National High School. So, yun yung mga karanasan ko. Yung pagko-coach naman din po, di ba, Sir Bra, is passion mo naman po. Di ka naman pinilit. Yes po. Oh, so, and speaking of coaching, Sir Bra, I want to congratulate you, Sir Bra. Congratulations for winning the regional finals sa Ribisco Volleyball League. Ano po yung nararamdaman niyo nung nanalo kayo sa larong iyon? As a coach, of course, grateful naman. No, thank you, Lord. Thank you. It's a grace from God na nanalo kami for regionals, tapos papasok for national finals sa Manila. It's a tough match, tsaka a pressure ng isang coach is hindi siya easy. Of course, kailangan pagdaanan muna yung mahabang training, hard trainings lahat, kung kailangan paghirapan lahat, ganyan. What I feel during that match, to win that match is parang blanco ako. Parang hindi ako makapaniwala na nanalo ko for that competition. Tapos akala ko nga yun na yun. Pero papasok pa pala ng national finals. Tapos expenses are paid. So this will be my first a national finals First timer? Yes po. First timer. First ko pang makatungtong for nationals. Pero pumasok naman ako ng national coaching. Di naman siguro bago sa akin yung sa Manila kasi pumasok ako ng national coaching. No, nag-level ako ng national coaching, nakalala ko yung mga coaches ng mga national players din before, mga universities ng mga UAP players, mga nakasabayan ko. But this time, I will be a coach. Yan yung the pressure is grabe. So, anong feeling, Sir Bra, na first time mo magiging coach at hindi lang sa dito na liga but isang malaking liga na pinapangarap din ng mga kabataan? Siguro ang big challenge ng pagiging ganito, yung first na papasok na national finals is the pressure. Siguro mag-explore pa naman siguro ako, no? Marami pang dapat i-explore during that match, for a week match lahat. So sana maging I'm praying to God na sana may performance yung mga bata. Of course, tapos yung yung toughness, tapos yung presence nila during the match. Sana mag-guide ko sila ng tama. Yun yung nasa isip ko ngayon. Kung ano yung guidance na binigay ko during the practices or sa training. Sana lahat sana may pakita nila. may palabas. May palabas nila. Ma-show up nila, ma-showcase nila yung galing nila na dapat sana makita ng mga taga Manila na hindi basta-basta yung mga taga Mindanao. Lumalaban din. So we will be representing Northern Mindanao, no, as a the team. whole Northern Mindanao. Yes, for the national finals. Oh, so Sir Bra, ano po yung mga preparations niyo po? Of course, training. Of course, dapat conditioning ng mga bata, body conditioning, ganyan. Tapos yung play, yung pattern ng match, yung pattern ng defense pattern, tsaka yung mga atake, ganyan. Maraming bagay. Hindi lang naman sa physical, di dapat maging physically prepared, dapat mentally tsaka spiritually din. Para sa'yo, Sir Bra, makikita mo ba na ready na yung mga bata? Para sa'yo, yung mga players mo po? Yes, for this new experience for them.
handa na sila for this match. At saka believe din ako naman sa kanila. Yung sa mga skills na nakikita, kahit naman yung mga ates na from UAP, mga UAP players nila, convinced naman na kaya nilang ipakita yung mga galing nila. Basta't maging matapang lang sa bawat laro. Gagawin lang lahat kung ano yung naging ginawa sa training, kung anong sistema ng laro, dapat masunod lang. Ganyan. Tapos, malamang, kailangan din ng tapang. Kasi, the best of the best na kasi yung mga, makakalaro nila. Yun yung parang yun yung belief ko at nasa isip ko. Sinasapuso ko rin yan. So, talagang mayroon kang sa kanila? Believe. Trust. Mayroon ka talang tiwalaan mo talaga sila. Yes. Okay, Sir Bra, once again, congratulations for winning that match sa Ribisco Regional Finals. And ano po ba yung mga masasabi nyo sa mga kabataan natin ngayon na gustong maging katulad din ng mga players nyo at maging katulad mo? Maging masunurin, no? Dapat kung anong pinapagawa ng coach, kung anong sistema ng laro, kung anong sistema ng training, dapat masunod. Maging masipag sa bawat bagay na ipinapagawa ng coach. Kasi yung pagiging masipag, hindi lang yan dyan sa pagiging athlete. Isang disiplina yan na may bibigay or ma-i-instill ng isang estudyante. 'Di ba? Kasi una sa lahat, estudyante tayo student-athlete. So dapat maging balance tayo sa dalawang bagay na yan. No? Yung parang dalawang pagkatao na dapat instill sa naka-instill sa isang tao lang. Yan, so dapat maging sanay sila, no, maging student athlete. Mauuna yung pagiging estudyante bago maging atleta. Yan, so yung disiplina na mga nai-practice during sa sports, dapat sana ma-instill nila sa pagiging estudyante nila. Yun. Okay, thank you so much, Sir Bra, for answering our questions. And once again, guys, Sir Brian J. Lactuan, the volleyball coach of Iligan City National High School Spartans. Thank you po. At ngayon, may bago tayong makakasama na isang former volleyball player of Adamson University Lady Falcons at isa din siyang former volleyball player dito sa ICNHS. At walang iba kundi si Miss Jolea Dawn B. Lopena. Palakpakan naman dyan. So, kamusta po ba yung life mo, ate? I'm doing good. After nung graduate ako at nakauwi ako dito sa Iligan, I'm doing good. Okay, so how's life po doon sa Manila, ate, while you're playing at Adamson University po? Actually, kung hindi ka sanay sa environment nung palagi kang umaalis sa bahay nyo, mahirap siya. Pero at the same time, lalo na nung nandito ako sa Iligan City National High School, kahit papaano nasanay naman ako sa yung away from home. Kaya ayun, okay lang naman. Okay. And paano po ba, kailan nyo po ba naisipan na kayo po ay makapaglaro doon sa Manila po, sa UAP? Actually, hindi siya pinag-isipan. It's more of parang destiny. Kasi, actually, from the start, hindi naman talaga ako volleyball player. I'm an badminton player from the start. So, my friends invited me na maglaro ako ng volleyball. And unfortunately, sa blessing ni Lord, ako yung natanggap. And then, from then, natuloy-tuloy na yung journey ko. Nakapasok ako dito sa Iligan City National High School. And from all of my hard work, ayun, natanggap ako sa Adamson University. Okay. And pwede po ba mag-asa, ate, paano po ba, kailan po ba, or what grade po ba kayo nagsimula ng volleyball dito sa Iligan City National High School? Nag-start ako mag-volleyball actually grade 4. I'm 10 years old. Sa Iligan City Central School ako nag-start mag-volleyball. And then, nakalaro ako ng palarong pambansa way back 2015. And from then, nakuha ako ni Sir Garcia na papunta sa high school dito sa Iligan City National High School. And ayun na, tuloy-tuloy.
Okay po. hanggang graduate ako ng college. Okay. Ano po ba yung pinakamalaking adjustment niyo po nung high school po kayo and then you go to college also? Siguro yung environment. Kasi nasanay naman tayo dito na, like Bisaya tayo makipag-usap, tas doon mag-a-adjust ka kasi may mga classmates kasi tayo na parang nagtatanong na, may mall ba dyan sa Mindanao? Ganon, parang, ano ba tawag nun? Parang ignorante okay, sila ignorance. sa mga people sa Mindanao. Parang doon, parang may barrier kami na hindi naman lahat ng taga Mindanao ay parang bundok talaga, like literal na bundok. Parang yun lang din naman yung adjustment kasi na-train kasi kami dito sa Iligan City National High School kung paano mag-adapt or paano makipaghalubilo sa ibang tao at kung saan ka kung saan ka pupunta, parang dapat marunong ka maki-adapt. Okay. Ganon. And nung nandun ka na po sa Manila ate, meron po ba yung mga bullies dahil isa kang probinsyana, ganon? Like dinadown ka nila kasi isa kang probinsyana, lalo na dito sa Mindanao, dito ka nang galing, ganon? In volleyball or Yes. in general? In volleyball and Okay. in So, general. volleyball, wala naman akong masyadong na-experience kasi actually, sa sobrang ganda ng training ground dito sa Iligan City National High School, parang na-train kami na, parang pagkadating namin doon, like, hindi naman sa pero parang na-train na kami na kung ano man ipagawa nila sa amin doon, parang nagawa na namin dito actually. Kaya hindi na parang ignorant sa amin yung mga ginagawa namin doon. Okay. Ano po ba yung pagkaiba ng training system doon sa Adamson at saka dito po sa Iligan City National High School since high school ka dito nanggaling and then you go to college? Actually, 'di ba? From what I said, dito ako nag-high school and nag-continue kami ng high school doon, grade 10, grade 11, and grade 12 hanggang sa 4th year. So, yung difference lang is more of advanced talaga in Manila, like full of equipment, parang nandun na lahat. Like hindi unlike dito sa batch namin before na mahirap pa ma-access yung mga gamit, ganun. Like matagal pa dumating. Pero doon sa Manila, like nandun na lahat. In terms of sa mga coaching staff, mga professionals na sila. Tapos yung mga gamit, like andun na talaga. Kung gusto mong mag-weights, mayroong weights room doon. Kung gusto mo ng gamit, meron na agad doon. Like provided na talaga kapag, So, okay lang, kapag scholar ka. Okay. And then, meron po bang mga pagkakataon na sometimes you just want to give up kasi hindi mo kayang gawin ito at saka ikaw lang mag-isa doon, ganon. Like, you're far from your parents, your families. Of course, very, very, very hard kasi, di ba taga Mindanao tayo? So, nasanay ako sa buhay dito na like, easy lang. Lalo na ako, parang only child ako sa family namin. So, kung ano yung parang gusto ko, parang napo-provide ng parents ko. So, doon ako nahirapan sa adjustment nung ako na lang. Kasi malayo ako sa parents ko. So, ako maglalaban ng mga damit ko. Ako magsisave ng pera ko. Ganon. Like, mag-aantay lang kung ano yung ibibigay na allowance ng Adamson sa amin. Yun lang yung gagalawin ko. Oo, titipirin ko. So, ayun, nahirapan kami. Kaya kapag may break kami sa Adamson, like, Christmas break or summer break, umuwi talaga kami kasi namimiss namin yung buhay Family. na At saka bilang isang probinsyana, right? Yes, exactly. And ano po ba yung masasabi niyo po sa mga babies niyo po dito sa ICNHS po? Meron po kayong mga babies, right? Yes. May mga volleyball babies. Ano po ba yung masasabi niyo po sa kanila? Like, what do you want, or how,
Like, paano nyo po sila imomotivate bilang isang volleyball player po and as an ate nila? So, ganito lang naman ka-easy yung life. Parang choose your friends. Kasi kung sino naman ay, isa din yun, like choose your friends. Kung sino kasi yung lagi mong kasama, yun ka. So, kapag kasama mo yung friend mo na laging motivated, syempre, motivated ka rin. Kasi sa world ng pagiging student athlete, hindi ka lang naman kasi athlete. So, you need to be a student also. So, dapat kailangan ng time management. Kailangan mong i-balance yung pag-aaral mo and at the same time, marunong ka rin mag-play ng hanggat kaya mo or dapat ipakita mo rin yung best mo sa pagba-volleyball. Okay po. Ano po ba yung aral na napulot mo doon sa Manila and dito po sa ICNHS po na dadalhin mo habang buhay or you apply it to your real life? Don't give up on your dreams. Kasi kung hindi ka man pagpalain sa isang bagay, at least parang tuloy-tuloy pa rin yung yung dream mo. Kasi ako, hindi naman ako masyadong nag-excel sa volleyball. Pero at the same time, may balance pa rin ako. Like, nag-focus ako sa school ko. Kasi hindi naman actually kapag nasa Manila ka, parang umaangat-angat ka na, ganun. Nandun ka to fight for your dream. So, don't give up. Meron po ba kayong maipapayo sa mga student athletes, not just sa volleyball but sa lahat po ng student athletes kapag gusto na po nilang mag-give up? Ano po ba yung motivation nyo po so that hindi po sila mag-give up sa kanilang dreams? Actually, parang family-oriented kasi ako. So, lahat ng ginagawa ko, dedicate ko for my family. So, walang room sa isip ko na mag-give up sa dreams ko kasi lagi ko silang iniisip na dala-dala ko sila na motivation para magawa ko yung mga parang mahihirap na bagay. So ayun, parang isipin nyo lang lagi yung parents nyo, wag lang din kayo give up sa dreams nyo. Okay, salamat po. Yes, you're welcome. So once again, Miss Julea Dawn B. Lopena. Palakpakan naman dyan. At ngayon, bago tayo magtapos, nais po namin pasalamatan yung mga guest namin kanina na nagbigay ng mga tips, ng mga pangaral, hindi lamang sa mga student athletes, kung hindi, pwede rin sa buhay. Sana may napulot po kayong aral na pwede nyong gawing inspirasyon. So sa mga student athletes natin dyan, mga manonood, hindi lang sa mga student athletes but people all over the world, sana meron po kayong natutunan o napulot na aral sa mga guests natin today. Lalo na sa mga student athletes, just like Miss Julea Dawn said, that kahit binubuli kayo or kahit nafe-feel nyo na hindi nyo na Na-left out. kaya, dapat you should not give up and you have to fight you have to make your family as an inspiration so that you can reach your dreams and goals in life. At alam mo ba, Dane, yung sabi din ni Coach Brian kanina or Sir Brian kanina na yung mga natutunan mo as being a student athlete, yes. pwede rin na ma-apply mo yun in real life. So, Yes, indeed. kapag naka-graduate ka na ng high school or even sa college, pwede mo yun ma-apply, yung mga natutunan Yes. mo, like time management, You know what, discipline. Yung mga volleyball ates ng ICNHS, every time uuwi sila dito sa Iligan, meron silang mga binibigay na aral to their babies na mga Mga volleyball. junior. Yes, mga juniors. And binibigyan nila ng aral na natutunan nila doon sa Manila and also mga aral na natutunan nila noong sila pa ay high school. So, I hope sa mga viewers natin dyan, madami silang napulot na aral at maging inspirasyon din sila sa mga kabataan na naglo-look up din sa kanila.
So, once again, guys, this is our live Yes. via ICNHS Spotlight. At dito na po tayo nagtatapos. So, once again, mga student athlete, wag po tayong susuko. Dapat lalaban po tayo. Okay? So, once again, guys, I am Kyril Chin S. Sakulingan. I am Meridane F. Rojo, your host for today. Thank you so much for watching. Thank you. Shoutout sa akong mga classmate ka mga Bisaya. Yay, thank you.